Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng 100 pieces na kutsinta kasi order po sa atin to. So ito na po yung 4 cups ng all-purpose flour. At dahil sa 100 po ang gagawin natin, ito po ay sakto sa 100. Ilagay po natin ang 4 cups ng cassava flour. Yan, mineasure ko kasi binili ko half kilo. Feeling ko marami. So marami nga. Yung half kilo po na cassava flour is 5 cups pala. Kaya buti na lang mineasure ko. So nilagay na po natin yung 5 cups ng white sugar. Kung wala ka pong white sugar, pwede namang wash sugar. Ilagay ko na rin po ang tubig. Bali po, ang nagamit kong tubig dito ay 10 cups. 10 cups po ng tubig. 5 cups pa lang yung una kong nilagay. So yung mga kumpleto pong listahan ng ingredients, ilalagay ko naman po sa description ng video para kung may gustong mag-follow ng procedure ay masundan po. So ngayon nilagay ko na po yung another 5 cups ng tubig. Total of 10 cups na po tayo sa tubig. Haluin lang nating mabuti. Actually hindi naman po na-overmix ang kutsinta mixture. Kaya hindi mo yan iisipin. Hindi mo i-worry na ma-overmix kasi hindi naman po ito nag-overmix. So haluin lang muna nating mabuti. Hindi to ganun kahirap haluin kasi malabnaw po ang mixture ng kutsinta. Ayan, meron pang ano. Ngayon naman po ay maglagay tayo ng 1 tablespoon ng Lehia water. So nabibili lang po ang Lehia water sa palengke, sa mga tindahan ng mga harina, at kung ano-ano pa ang gamit sa pagluluto. Sabihin nyo lang Lehia water or lay water. So, ngayon naman po ay kukulayan natin. Naglagay po ako ng 1/2 tablespoon ng yellow food color. So, usually po ang kulay ng kutsinta ay orange pero yellow po ang gusto namin. Yun din ang gusto po ng nag-order. So dahil gusto ko po mas masarap itong kutsinta dahil nga pa-order natin, ay naglagay ako dito ng 4 sachet ng Bear Brand powder milk. So bawat isang ano po niyan, sachet, ay 33 grams. So kung hindi naman sachet yung ano mo, yung gatas mong powder milk, maglagay ka na lang dyan ng 1 cup ng powder milk. At haluin natin ulit mabuti. Ito nga po palang mixture ng kutsinta ay lagi ko siyang sinasala twice. Gusto ko po kasi yung as in pinong-pino or makinis na makinis ang ating mixture para makinis na makinis din po ang kutsinta natin. So ayan, halo lang nating mabuti para yung gatas ay talaga namang malasahan. Noon, di ako naglalagay ng gatas sa kutsinta. As in, lately ko lang na-discover na mas masarap pala kapag meron siyang gatas. Pwede mo ring gamitan to ng evap or ng condensed milk. Pag naka-condensed milk ka, no need to add sugar. So, ganito po sa pang 100 pong recipe, 2 condensed milk dyan kung di ka gagamit ng asukal. So yung condensed milk na 300 grams. Ayan, tingnan mo, napaka-importante ng salain kasi kung di ko sinala, ayan nga ang dami pang buo-buong flour na naiwan sa ilalim. Kailangan na rin po nating magpakulo ng tubig sa steamer na gagamitin natin bago natin ilagay sa mga molder ang ating kutsinta mixture.
So, wag po masyadong punuin ang mga molder. By the way, nag-grease na po pala yan ng cooking oil. Cooking oil po yung ginagamit kong pang-grease kapag nagluluto ako ng kutsinta. Para mabilis nating matatanggal ang kutsinta dyan sa mga molder. Then ito po ay 12 minutes kong i-steam. This time po kulong-kulo na yung tubig ng steamer ko, kaya diretso na natin to. So okay lang naman po na high heat. After 12 minutes, ito na po ang itsura. Napaka-perfect ng ating kutsinta. At ayan na, unmold ko na rin po. Ang toppings po natin today, budbud instead na kinayod na niyog.